Ayun, so good evening guys. Ngayon po ay Wednesday, August 7, 2024. So medyo nagkaroon ng konting relief rally si PSE natin. Kailan pinitik siya ng closing, no? So nag-close tayo ng malakas, 1.58%. Pero makita mo dito, mapula yung foreigners. So ubus na ubus, no? Sagad na sagad. Kasi 511.9 million na naman yung lumabas for today's trading natin. So medyo ampaw ng konti yung pag-akyat ng market natin. Pero kung pansin nyo yung galawan sa US market, kagabi, medyo nag-subside na yung mga sell-off. European markets, okay na rin. Tapos dito sa bandang Asia, okay na rin siya. So siguro talaga yung pinaka-cause ng malakas na nosedive natin, bukod sa, yan, nasa ghost month tayo for August, is yung interest rates doon sa bandang Japan. Kasi first time nila magkaroon ng tinaasan. Hindi man ganun kataas, pero first time na tinaasan yung interest rates. 'Di ba nagkaroon sila ng massive na 12% na drop ng kanilang index po. Pero from the past 2 days, naka-recover na siya dun sa 12% level na yon. Kasi ang huling balita na nabasa ko naman dun sa bandang Japan is hindi na daw sila so biglang binawi, hindi na daw sila magtataas ng interest rates in the near future para sa 2024 yata. So yun, nakalma ng konti yung global markets natin at medyo nawala yung usapan sa mga recession. Bigla nagkaroon ng usapan sa recession pero nung 'di ba nung tumataas naman yung mga AI stocks, wala naman yung mga balita na yon tapos biglang August nagkaroon ng ganung mga negative news. Pero marami nga yung marami nga recession. Maraming sa semicon industry kasi ako eh. Marami nga sa mga semicon industry nagkakaroon ng mga layoffs. So especially yung mga malalaking company, si Intel yata yun eh, magkakat ng ilan, 18,000 na tao globally. So magtatanggal sila. So kasi medyo mahina yung earnings nila from the last na quarter. So ganun din yung ibang mga companies pa. So meron nga din. Pero normal layoffs yung mga yun kasi nagre-reduce sila ng nagre-restructure sila ng kanilang mga products. Syempre depende sa demand kasi, 'di ba? So si Nvidia yung malakas yung demand during this time. Okay? So medyo nag-bounce tayo ng konti. Medyo marami tayong nakita na pumitik for today's trading natin. So number one pa rin si MRC. So hindi ko napansin yung yung RSI niya kanina. Pero 'di ba kahapon parang overbought na siya. So anyway, kinaya pa rin niya, nag-up pa rin siya ng 3.49%. Hopefully hindi mabilis yung dispersal ng mga nandito. Kasi kung medyo nawala na yung takot doon sa ibang stocks, syempre yung mga bumagsak na yun, ba, very attractive naman sa mga buyers natin. So meron siyang 100.34K net foreign sale dito sa market. So next natin, to paborito ko to, si Plus. So meron siyang 4.79% na gain for today's trading. So another high yata tong si Plus natin, pero net foreign sales siya ng 6.7 million. Tapos yung isa, siguro, inisip ko, di ba naghanap tayo ng mga leaders? So, ito yung mga nagiging leaders ng market eh, MRC Plus at saka si Converge kasi uptrend sila during this time na downtrend yung buong market natin. Okay, so nandito pa rin si Converge, nawala si ASEN sa mga top trendings natin. 2.11% si Converge. Meron siyang malit lang naman 2.26 million net foreign buy. Tapos si RCI, bigla na buhay si RCI natin, nag-pop siya ng 27.27%. So, ang laki ng ginalaw ni RCI natin. Nagkaroon siya ng volume eh. Nung umaga, nag-pop na siya ng mga halos 10% o yung start niya o 20%. Malakas kaagad to sa opening si RCI natin. Tapos sa closing, tumaas pa pala siya. So may nakita ko total traded volume niya is nasa 7 million peso. So biglang nabuhay si RCI. So si GGS naman natin, medyo mahina pa rin talaga, negative 1.57%. So join na rin siguro yan si yung nangyari kaya hindi siya makarecover yung nangyari kay URC natin, di ba? Group of companies ni GGS natin. Okay, so yun nakita natin sa kanya. Tapos si BHI, so ilang linggo ko na rin nakikita na may nagtitrending dito kay BHI. Pero mukhang attractive nga. Nabubulol tayo yung kanyang pinaka-price action. So parang ano ba yan? Next na MRC o patuloy pa rin si MRC natin. So mamaya bisitahin din natin yung ano nangyari dito kay BHI naman natin. Ayan. So ito yung mga trending stocks natin. Si Ali nakasali dito kasi siya yung nag-pop nung closing natin. Nag-close siya ng more than 5%.
Ayan, so magaan na siguro si Ali during this time. Pero hindi natin sinama yan kasi nung bago ako mag-review, BHI yung ano nanguna dito sa listahan natin. Okay po, so yun yung ating mga trading stocks. Ayan, so disclaimer pa rin sa mga bago sa channel natin, as usual po, yung mga first time viewers o regular viewers natin, pakibasa na lang po yung ating disclaimer. Sabi nga natin is for education purposes lang po ito. So, wag mong gagamitin to as a reason para mag-buy, mag-sell, or mag-hold ng stocks. Meron po kasing risk na involved dito sa market. Due diligence na lang po kung ano yung stocks yung gusto mong bilhin naman. And then follow po ako dito sa ating Palabay Trader na YouTube channel para updated ka sa mga daily posts natin. Subscribe ka lang po. Or kung gusto mo, join ka dito sa pinaka-trading group naman natin. So, meron tayong trading group dito. Ayan. So, join ka na lang po dyan. Tapos sa mga nakasubscribe, maraming salamat po dun sa mga usual na viewers. So, hopefully, umabot na tayo ulit ng 1K views. So, medyo nabibitin tayo sa 1K. Company reviews, yung ating mga sample na reviews sa mga stocks natin, profit or loss, mga sample trades. Tapos sa basic indicators, technical analysis, fundamentals, yung mga risk management natin, plus yung ating PSE stock market studies, yung mga learnings natin dito sa PSE market naman. Okay? And then follow mo din po ako dito sa ating Palabay Trader Crypto to para sa mga play to earn games na inaantay natin. Hanggang sa ngayon wala pa rin tayo masyadong update pero nag-bounce na si ano, di ba? Si crypto natin nasa 57K ulit kanina, si Bitcoin. So mukhang magre-recover din. Tapos sa social media, follow mo na lang po dito sa ating Palabay Trader na Facebook account or dito sa ating Palabay Trader na Facebook page para update ka sa mga posts natin. Sa Bodega yung mga articles natin dito sa local market, dito sa US, and dito sa cryptos, Twitter. Hanapin natin yung summary. Meron na bago natin basahin yung iba. Diyan sa bandang taas. Ayan. Okay. So ito yung pinaka-summary ngayon dito sa market natin. So makikita natin net foreign sale, pangit pa rin siya. So hopefully magbalikan bukas yung mga foreigners natin kasi yung mga nag-pops, bigla nag-push up yung mga blue chips, di ba? So ang in-expect ko naman sa kanila, magre-recover magde-drop din 'yan. So ipa-price in niya yung yung pagtaas niya ngayon, magde-drop and hopefully yun yung chance na pumasok ulit yung foreigners kasi sagad na wala na. So kahapon yung bilang ko sa kanya wala na tapos meron ulit lumabas na 511 million. So nalugi na naman yung yung mga big investors sa market kasi nag-cut na naman sila. So antayin natin ulit yung balik niya. Hopefully bukas meron na tayong makita. So nanguna sa listahan natin si properties, si Alian, nag-up siya ng 3.25% dito sa properties followed by services 1.91 and then dito sa mining and oil ayan bumami na si mining natin at 1.62%. Okay? So in closing natin 6,500 ang bilis ng balik no. 6,535.17. Marami na tayong nakita ng mga balita. CNPF reported first half earnings 3.6 billion up by 14%. Ayan, kumikita siya CNPF Monde plus 2%. First half net income growth of 45%. Ayan, maganda naman pala yung finance niya ni Monde. Globe plus 2.39%. Earnings up by 18%. But leader din to Mukhang leader din si Globe sa sa mga trend naman charts natin. Ali, so nag-pop siya kanina 5%. Posted first half net income up by 15%. Nickel, ayan bumawi na siya. Net income kaya lang fell to 1.12 billion down from 1.75 billion due to a 16% drop in ore sales revenue mahina kasi bumabagyo siguro. Ayan, so hindi siguro makapagmina. Ayala Land registers, okay, 15%, CNPF. PINMA announces 1 billion stock rights offering. Ayan, so nagparamdam na si PINMA. Foreign funds sold, EUB, BDO, BPI, Security Bank, ASN, FGen. Ayan, sell pala si ASN. DNL, AMI, FB, Aboites, DMC, JT, CAP, Meg Robinson, Cebu, ICT, si Bell, si Bloom, si Lotto at saka si Plus. Ayan. So ito yung closing yata natin. Okay, tingnan natin kung sino mga winners. So Ali yun ang una, 5% followed by Nickel, lakas din niya 4%. Metrobank ba? Pumitik
4% Meralco, pa-breakout na yata to 3.89. PLDT, pa-breakout din yata, 3.89%. Ayan, so ito yata yung mga leader din natin. Maraming pala. SMPH, 3.7, bumawi din. Pure Gold, 3.35. Wilcon, 3%. So marami nag-bounce kanina. Okay, pinitik pa ba si AJ? Kahapon siya yung winner pero siya ngayon yung top loser. Tapos si GGS drop pa rin 1.57. BDO 1.36, DMC 1.25%. Okay? So yun po yung galawan ng mga big caps na stocks. So top movers, kanina to bago magkaroon ng closing. Artalan to subscribe 5 million preferred shares of Southern Land Corporation. Cebu, second quarter revenues up 15%. Okay, so pero pangit yung galaw niya. Mega World on track to end 2024 with 35 townships. PSA reports 1.62 million jobless Filipinos in June 2024, which is mababa yata to despite a slight drop in unemployment. 1.62 million remain jobless in June 2024. Ayan, so ang dami pa lang wala trabaho sa Pilipinas, no? Tapos recession sana yung mga global na mga companies. So Ayala, first half net income up 15%. Puro ali pala na post ko dito kanina. August month is real. Ayan. Real talaga yan. Globe second quarter core profits up 23%. Ayan, maganda. So GCash yata yan. DMC first half below forecast. Petron operating income down. Okay, mahina. EMI, nag-drop din siya, 19% or 13% year over year. DMC minus 32%. STN minus 83%. Papangit yata ng mga lumalabas na earnings. Picor first half sales volume plus 20%. ACN, signed 10-year retail supply contract to power RCBC Plaza. Security Bank makes early close of 5 billion bond float. Laki din, 6% yung niya. ICTSI has received the inaugural call for SITC, New China Philippines Express. Ano ba yan? Partnership. AC has acquired North Luzon-based pharmaceutical firm St. Joseph Drug. Lakas dat. Tanda ka pa si St. Joseph noon mga bandang high school, kalakasan yan okay. Tapos, ito yung galawan kanina. Ang dami din losers. Tapos, share buyback pa rin si Robinson. No? Hindi tumitigil si di ba? Robinson sa RRHI sa kaka-share buyback niya. Tapos, global investors, medyo okay na. Black Monday, tawag nila. URC will exit China market in 2025. Okay, so ayaw na niya. Bakit kaya? Tatakot yata sa South China Sea si URC. Soler, North ramping up nicely since starting operations in late May. So maganda daw itong si Bloom. AC, DMC, drop yung income. Inflation, ano pa ba? Okay, so wala na, no? So yun lang. So yung ban sa mga pogos, ayan, nilalabas ulit ni Bilyonaryo. Meron siyang article dito. So Manila office market faces short-term setback due to pogo bans. Ayan, so mararamdaman natin yan sa mga properties. Tapos yung galaw natin kapon sa US market is nag-stabilize na siya. Medyo stable na kasi ngayon kahit yung futures natin na lumalabas sa kanya is medyo okay na rin siya US market natin. Okay? So balik trading na ba? Medyo nag-subside na yung mga negative sentiment sa market. So guys, apat alas ulit yung ating patron, yung mga gusto po ng guide sa trading sa Philippine market, sali lang po kayo dito. So paki-double check na lang po yung ating patron channel naman. Okay? So balik tayo dito sa chart. Nagkaroon tayo ng temporary support now. So task ko na siguro although medyo tama lang naman pala. 6.3 pa rin talaga yung pinaka-support kasi may maliit siyang dito, may weak siya. So ilalagay ko pa rin diyan. And siguro the whole month of August pakiramdam ko lang the whole month of August medyo mahina si PSE kasi kung babalik yung kung isipin mo yung pagbalik ng foreigners 3 days lang nakawala na So very unlikely naman na 3 days lang yung mag-i-scale back pabalik yung yung mga foreigners natin, di ba? Kasi ubos na 511 million net foreign sale. Kaya kung
wala tayong makita for the coming few days siguro, baka makulong tayo dito sa sideways channel ni PSE natin. So yun yung expectation natin. Yung galaw ngayon na 1.5 medyo ampaw nga yung foreign buying natin sa kanya. So parang sa closing lang naman silipin natin o nangyari sa closing yung kasi 0.6 yata yung bago magkaroon ng pre-close yung market. Ayan. So pinap lang yung mahasa. So ibig sabihin bukas magkakaroon din ng correction yung mga nag-pop ng malakas. Okay, so nabasa natin yung mga winners at losers sa big caps. Punta tayo dito sa mga small caps o yung mga trending stocks. So RCI, okay, so pinitik si RCI, 27%. Hanap tayo ng may volume. Yung mga more than 1 million. Ayan, si Ali nag-pop ng 5%. Si Now, okay, si Now bumabalik. Nagtatry bumalik 5.8 plus. So medyo malakas yung volume. So arangkada si plus natin, sino pa? 7. Ang laki na ito Ngayon lang ba to? 709 million O talagang ganyan yung transaction ni para may volume, nagka-volume si 7-Eleven. Panalo yung mga yung bumili ng yung 100% stock dividends natin kasi hindi siya normally mag-ano siya, 'di ba? Pabalik doon sa kung saan siya nag-gap. Ayan, so up na siya ng 14%. Panalo sila, panalo yung mga nandito. And parang buhay parang buhay si 7-Eleven. So tingnan natin sa mga next na reviews natin kung mag-trending 'yan. Tapos si BHI, ayan, so may forma din. Ayan, so kaya siya pinag-usapan kasi may volume din siya Meralco is 3.89%. Nag-breakout na pala si Mer natin. PLDT, ito breakout ulit. O pa-uptrend ulit, 3.89. Balikan yung mga strong stocks. So si Eli, 3.79. MRC, ayan, buhay ng buhay. Ayan, nauntog siya. Nag-resist sa MA 100. Mamaya, silipin natin yan. Sino pa? Si Globe. Okay, nagpa-breakout ulit si Globe o nag-breakout na. Okay, marami na pumitik. So bukas siguro natin makita yung kung magno-normalize yung galaw natin. Tapos dito sa Okay, so nagsabi na daw si Cole na si Tech W ba yung madidilis o pagkakaintindi ko yung yung offer niya last time, yung mga meron siyang number of shares na in-offer. Yun yung matatanggal doon. Pero hindi yung si buong Tech W, pagkaintindi ko doon sa disclosure. Pero nababasa ko sa Investa, si Tech W yung sinasabing i-delist. Ayan. So medyo hindi clear sa akin yan. So anyway, napaka-pangit naman. 43%, iwas na yata tayo sa mga warrants. Walang flooring kasi itong mga to Wala ding mga circuit breaker yan, di ba? Tapos, okay. So next na may volume, FLI, minus 4%. Nag-breakdown na rin siya. 80, okay, breakdown pa rin. 3% drop. Si Web, ano mangyari kay Web? Bumalik na sa support. AGI yan, kinain din niya kahapon. CCPG, nagkano na siya, nagko-correct. Panalo yung mga lumabas dito nung nag-avail ng dividends. Kasi meron siyang 8%, di ba? So nagko-correct na ulit siya. So babalik yan siguro sa support. So, okay, yung iba, mahina talaga yung ibang stocks. GGS yan, mahina. BDO, 1.36. Okay, so yung mga winners at saka losers dito sa PSE market. Okay, so silip tayo dito sa global markets. Yun, ito yung gusto natin. Medyo magbabounce na yung mga alaga siguro natin. So medyo okay yung futures niya, malakas siya. So si Japan yata yan. Yun talaga yung root cause ng ng pag-drop ng malakas na market last Monday. So S&P futures is up siya 1.14%, Dow futures 0.84, Nasdaq 1.31. So maganda yata yung opening natin mamaya. Dito sa European markets, nagba-bounce na. Okay na. Medyo subside na, nawala na ulit yung risk sa markets. Tapos si Japan, nakabawi na siya 10% kahapon tapos 1%, di ba? Nung kalaglagan niya is 12%. Ganda, ang daming opportunity siguro dito kay Nikki. So the rest ng Asian markets is ayun, Taiwan pabalik na rin siya. Okay na. Okay, nawala na yung mga nananakot sa market natin. So dito naman sa crypto, pabalik na rin siya. So 57K na si Bitcoin. Ito tinamaan na malakas dati si Ethereum 2.5 tapos si BNB nakabalik na rin. 497. Okay, buhay ulit yung mga alaga natin. So the rest is verde din siya. So okay, babawi yung mga risk assets natin. Okay? So yun lang yung nakita natin. So mas maganda review natin ngayon.
Kasi siguro baka babalik ng konti yung market. So, congrats ulit dun sa mga winners ng MRC. Parang piso yata usapan dito So, lagay natin point. Okay, piso na lagay natin kasi pa-breakout na siya eh. Although 0.96 yung sinasabi niya, mas malakas siguro na resistance yung yung piso natin. May nabasa pa ako doon, pabalik na daw sa 5 pesos si nag-5 ba to last time? Umabot siya ng 5 pesos nga last time. Okay. So hopefully, hindi siya mauntog kasi ang pinakamalakas talaga niya na resistance, MA 100, di ba? So last time meron siyang fake na breakout dito. So tingnan natin kasi may volume siya eh, buhay naman siya eh. So 18 million pa rin yung volume natin. And okay, mukhang kaya pa naman niya. So tingnan natin kung abot sa piso. Taas ko na sa piso Dapat 0.96 kasi medyo nauntog siya pero anyway, taas natin 'yan. Marami nag-aabang dito kay MRC na umabot sa piso. So support is 0.77. So medyo overbought na, medyo malapit na siguro 'to. At pabalik na kasi yung ibang market, 'di ba? So ibig sabihin, pwedeng ma-disperse yung volume natin. Pero tingnan natin, malay mo, pitikin pa rin si MRC bago nila iwanan. So ingat na lang dun sa mga sudden spikes. Congrats siyempre kung nandiyan ka sa loob. Yung mga hindi pa nakapasok, ingat na lang sa mga profit taking natin. Okay, so may volume pa rin naman siya, buhay pa rin siya. And meron siyang 100K net foreign sell. Okay po, so balita, wala. Wala tayong balita dyan sa volume natin yan. So normally, sell on news kung meron man siyang lalabas ng balita. Kasi nauna na yung price action. Okay, next. Converge. So on the way ulit tayo sa breakout. Bukas natin makikita yan. Kung maganda yung closing ng US market, so potential breakout tayo bukas kay Converge. Ayan, pakiramdam lang. So, pakiramdam natin. Kasi pang-apat na yan, 1, 2, 3, and then pabalik siya ulit. So, saan ba papupunta yung stocks natin? Kung ayaw bumaba, is itatry niya i-breakout yung market ulit natin. So, 11.6 yung current na resistance. Up siya ngayon. 2.11% and meron siya kahit paano 2.26 million net foreign buy. So, bullish din yung yung nakikita natin na outlook kasi kahit na medyo pullback, binabalik yung yung price action ni Converge. Okay po. Next, yung isa din na paborito natin, C+. So breakout. Okay, breakout tapos wala tayong resistance. Saan natin ilalagay resistance? Ito na lang, i-clone natin to. Wala eh, another all-time high C C+ natin. So ito yung pinapakita ng trend. Ayan. Tapos dito, hopefully umabot tayo ng 18.4. No. Kung ito lang itong trend channel na to yung ito kasi nagdugtong eh. Ito yung susundan natin sa kanya. Actually malakas naman talaga siya. So kahit papaano is malakas yung volume niya, trading volume. 105 million. Ang laki na ng market cap niya 77 billion na siya. So 4.79% up and hopefully meron pa kasi may breakout nga siya dito pero net foreign sale na 6.66 million si plus natin. Okay? So overbought, yun lang, overbought na pala. Yung price action natin, medyo overbought na. Tingnan natin kung malapit na rin siguro profit take si plus. So tingnan natin. Okay, uptrend din yung MACD formation. Okay. Bullish si plus. Hopefully isa sa mga leaders. So yung mga leaders natin sina Tel, sina Globe, sina Converge. Yan, lista nyo na lang. Ito si Plus, si MRC. So ito yung mga uptrend during this time na medyo pangit yung market natin. Okay, next, ito downtrend laggard si GGS natin. Okay, so breakdown. Yun lang, pangit sa kanya, breakdown pa rin. So hindi pa tapos yung correction ni GGS. Baka meron pa siyang another dip para siguro ma-shake out na yung iba na kasi may chance pa rin nag-breakdown na naman. May chance pa rin siya dito sa ilalim ng RSI 30. Lalo na mapapansin mo naman net foreign sale pa rin siya, 43 million. So hopefully hanggang dyan lang. So gaano kaya kalalim yan pag umabot siya sa RSI 30. So meron siyang 1.57% na loss sa market natin. Ayan. So hindi pa rin natin makita. Medyo strong yung downtrend niya kasi yung MA20 masyado malayo yung gap sa dito sa MA 100. Okay? So balita-wise, syempre URC yung affected sa kanya. Next, RCI. So nag-pop si RCI. Hopefully hindi siya
Hindi siya kagaya nitong isa dito sa kabila. Ito kasi nag-pop din siya dati dito, 'di ba? So, downtrend pa rin naman yung buong picture niya, pero malakas yung galaw niya ngayon. So, 7 million medyo konti pa rin yung volume niya. 27.27%. Congrats dun sa nakatunog dito kay RCI kasi nakalimutan na natin 'to sa dami ba naman ng ano, bumabagsak na stocks. Okay, MA100 yung immediate na resistance pero kung may pop pa rin nga siya bukas, 3.3. So, malakas volatility nito kasi medyo maano yung galaw niya, eh. Malakas talaga o malalaki yung mga kandila niya. Okay? So congrats dun sa mga hindi natinag dito kay RCI. Pabalik na tayo dito sa siguro ito yung pinaka-average ng karamihan nasa 3.3. Yung ating yung RCI wala tayong andito technical kasi nag-pop yung ano yung price action natin. Balita wala. So siguro marami lang nakapondo dito sa mga kasi mahina yung market eh. Tapos kanina medyo berde yung galawan. So isa din sa mga stocks natin na ito sa last natin, si BHI, buhay yung ano, yung trend niya yan. Sino ba yung mga ganito na napapansin ko last time pero bumigay din sina IDC ba yon? Yung last time eh. Ayan, so uptrend din to. Pero ano siya, 1, 2, tatlong round siya eh bago siya bumigay. Ito si BHI pang ilan na? 1, pangalawa pa lang. So, kumbaga maaga pa yung trend ni BHI natin. Ayan. So, okay din, no? Nag-breakout din siya, oh. Long-term downtrend din pala to eh, since 2022. Oh. So, ngayon lang siya nagkaroon ng breakout. So, tapos, maraming volume. Ayan. Buhay na buhay si ano. Siguro matutuloy itong si ano. Hula ko lang ha. Matutuloy si BHI natin. Wala naman akong hawak ng BHI. Nandun ako kay ano, kay Plus. Nag-aantay ng isang malaking tulak ni market natin. Ayan. So, anyway, too late na siguro, no? Kasi maganda yung setup niya, oh. So, may volume din siya for today's trading. Mayroon ng ano, pumasok si ano, 9 million. So, 4.48% si BHI. Kaya pala nag-trending kasi okay na rin eh. Maganda rin yung mga indicators niya. Hindi pa overbought. And yung ating MACD is pa-recover na rin yung ano, price action. Pero ang sign niya, pinaka-sign niya siguro, hindi lumabas masyado yung karamihan ng volume. And andyan sila, oh. Ito may lumabas dito pero mas madami yung naiwan, di ba? So naitulak sa ngayon. Okay, hopefully good setup si ano BHI for tomorrow's trading po natin. Okay? So yun lang muna yung ating review for today's trading natin. Medyo nawala na yung ano, yung pagka-purple natin sa market. Kahit na siguro wala pang masyadong foreigners o wala na, nawala na sila kasi bumalik na tayo dito sa ano, sa support. Pero nawala na yung fearfulness dito sa market. Kasi makita mo, medyo bullish na ulit. Berde na ulit. No? So talaga nga naman pag nagkatakutan sa PSE, no? Ay, rather sa global market, lahat damay-damay, di ba? So, lumabas na mga good news na ulit yung lumalabas. So, tapos na siguro in the short term yung mga negative news. So, sa atin naman, kailangan natin yung foreigners para bumalik yung mga nalaglag na ano, na mga big caps na stocks natin. Okay? So, yun lang muna yung ating review for today. As usual, bago tayo mag-close, please don't forget to subscribe and join ka sa group guys sa akong Sumunang Guide. Tapos sa crypto ko to, follow mo na lang po ako. Facebook account, Facebook page, Bodega Peak, Twitter, follow mo na lang po. And yung Patreon, yung mga gusto ng guide, sali lang po kayo dito sa Patreon channel po natin. So, yun lang. Maraming salamat. Hopefully, maganda yung Thursday and Friday po natin.